Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Mga pagpangliki sa pipila ka building sa mga tunghaan sa Sugbo, gisusi. Katapusang adlaw sa pagparehistro sa COMELEC, gidagsa. Tinunan nga naglakaw sa daan, gipusil patay sa tulisan. Og Capiz lantern og metal light decorations, himalita na. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merodina. Cebu City Office of the Building Official misusi sa mga building sa mga pampublikong tunghaan aron masiguro ang structural integrity human mitayog ang linog kagahapon. Ani ang report ni Alan Domingo. Unang giadto ni Architect Florante Catalan ang head sa Office of the Building Official, kauban ang opisyal sa CCDRRMO ang Abiliana National High School diin ilang gisusi ang mga school buildings. Natakaroon diri sa Abiliana National High School diin kasamtangang inspeksyon sa Pangulo sa Office of the Building Official kon Obo diri sa Dakbayan Sugbo ang ilahang building kun doon na ba'y mga crack nga namugna gumikan sa linog. Kauban ang mga school personnel, gisulod sa Obo ang mga classrooms nga adunay namatikdan nga gagmayng pagpangliki. Adunay mga liki nga mas misamot kadako human pagtayog sa magnitude 5 nga linog. Ug maadlaw balik sa normal na ang klase sa Abiliana National High School, human gisuspinso ang face-to-face classes sa DepEd. Itong nakita is mostly cracks lang along the walls. So wala gid siya crack on beam or column. So no need to worry, no. Iayo lang tong mga na-crack. Naapot tayo nakita nga mga cracks sa mga window jambs, mga doors. It's all column. Ang column ug ang beam mo ay delikado. Nga dapat natong tan-awon og maayo. Gi-cancel lang sa sir para makahigayon og pang-inspect sa mga classrooms. Okay, kanus lang Posible og ma-resume na. Miumol og unom ka grupo ang Cebu City LGU aron mohimo og inspeksyon sa uban pang matuhaan ingon man sa lain pang mga edipisyo dinhi sa Sugbo. Samtang iklaro ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga ang DepEd ang nagdeklarar sa suspension sa klase nga igura niyang gisanong ang maong desisyon. I already said in my statement that they will just have to defer to the memorandum issued by Dr. Nimpa Bongo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Subay sa napanglantawan sa COMELEC, last minute nga nagparehistro para makabutar sa piniliay sa nasunod tuig, midagsa. Anang detalye sa report ni Femari Dumabo. Lakip sa mga gidagsa sa katapusang adlaw sa voter registration ng usa ka mall sa North Reclamation Area sa Cebu City. Makita ang taas nga linya. Taliwa niini hapsay ra ang pagpaygayon kay gipangandaman sa COMELEC ang pagsugwak sa mga tawo karong adlaw. Gipasabot sa mga late registrants nga nabisi sila sa mga nakalabayng adlaw mong wa sila nakaparehistro. Samtang uban tingwa nila makasalmot sa pagduso sa COC sugod ugmang adlaw. Kiniusabang sitwasyon sa Talisay City sa Cebu. Dindagsa ang mga tao kung ikumpara sa mga nangaging buwan dinhi sa usa ka mall sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Gani niya itong Sabado, niabot tudulaan sa 300 ang mga nagparehistro ug nagpa-transfer sa Talisay City. O ganiyang buntag lang, kapina sa 200 ang ilang na-register. Apan paghulagway sa kadagkuan sa Talisay City COMELEC, minus ra kini kumpara sa mga niaging mga last day of voter registration sa Dakbayan. Usa silang gitan-aw tungod kini kay Pebrero pa lang gisugdan na ang pagdawat sa mga magparehistro ug bukas usab sila panahon sa weekend ug holidays. Minus lang gud kay ang last registration is barangay man to siya. So last gamay ra gud siya. Well, ang daghan to siya. Karon kay national man siya, so gamay ra ang output kayo. Pero at the same time, nag-conduct man sad ta og satellite registration sa lain nga mga kabarangays. Uban ni Godfrey Lien ug Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 18 anyos nga tinunan sa Cebu City, patay. Human po sila sa duha ka tulisan niadtong Biyernes sa gabi. Usa sa duha ka mga suspect nasikop. Ana report ni Femari Dumabo. Ang biktimaw sa katinunan nga taga-lungsod sa Dalagit ug kasamtangang nagpuyo sa Barangay Basak sa Nicolas. Nahitabo ang insidente pasado alas 10 Biyernes sa gabi sa Daplin Sedan diha sa sitio Asopha Alumnus sa Barangay Basak sa Nicolas sa Dakbayan sa Sugbo.
Samtang galakaw ang biktima uban sa iyang hinigugma, duha ka lalaking kalit lang miduol kanila og mitiun og armas ang usa kanila ug mikuha sa cellphone og 3,600 nga cash sa biktima. Wa pa makontinto, giposil pa ang biktima siyang ulo dayon iskapo. Gidali pagtabang ang biktima og gidala sa tambalanan apan nakabsan gyud kini sa iyang kinabuhi. Samtang sa gihimong hot pursuit operation na sikop raw usab dayon sa mga pulis ang namusil sa biktima. Samtang gipangita pa ang minor de edad nga kauban sa suspitsado. Giila ang dinakpan nga usa ka Brian, 24 anyos ug nasakmit gikan kaniya ang cellphone sa biktima ug ang usa ka 45 kalibre nga pistola nga aduna pay tulo ka mga bala. Nakasalubong natin ang isang individual na nagmamatch dun sa description ng girlfriend ng biktima. So hinold muna natin, tapos pinaproceed natin dun sa area yung girlfriend ng victim, and she positively identified that the one who shot her boyfriend was the one na nahold namin. Giangkon sa dinakpan ang nahimong krimen ug miingon nga misukol ang biktima hinungdan nga iyang gipusil. Nabilanggo na ang dinakpan niya adtong 2022 tungod sa pagkalambigit sa illegal nga drugas. Ni action og sukol. Uya imo gyud tong tumong gyud nga sa ulo gyud siya pusilon. Ngano naigo man sa ulo? Nakalitan ka? Kwarta og cellphone. Saon ta nimo ang kwarta og cellphone, sir? Para bugas. Gipaubos kini sa paraffin test ug gipaabot na lang ang resulta. Samtang tukmang kaso batok sa suspitsado ang giandam na. Ang biktima ang gihaya na sa ilang dapit sa lungsod sa Dalagit ug panawagan sa iyang kabanay nga unta mahunong na ang mga susamang krimen. Sa atong gobyerno nga unta mahunong na ni nga krimen. Kay daghan pa kayo mga inosente nga mga kinabuhi nga mawagtang lang tungod aning among-amungan sa mga kriminal. Taas pa kay pangandoy, mawala lang tungod aning ilahang tripping. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gikan sa friendship game sa duwang basketball nga bola raon ta mo ipasa-pasa, apan ang nahitabo, kinumo naman hinuon ang gigamit sa pagmaniobra. Ani ang detalye. Nahitabo ang karambola pasado alas 10 kagabi tali sa mga players sa Barangay Agus ug sa market team sa City Auditorium Court 2. Gipasusi ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, tigpamaaba sa Lapu-Lapu City Police Office kung si kinsa ang mga player nga nalambigit sa rambol. From Barangay Agus, mga panatong gikuhaan og mga pangan kinsa itong mga bata. Then ang Pikas team is ang from the market team, which is most of that player are Muslim brothers. Manato ang gikuha ang mga pangan sa dato. Maghuwat ang Lapu-Lapu City Police og reklamo nga isangat sa isig kahabig. Apan gitataw ni Torres nga kun walay ni usa kanila ang moduso og reklamo, mapugos ang Lapu-Lapu City Police pagsangat og reklamo aron madisiplina ang nalambigit nga mga player. Usa sa iyang nasayran gikan sa Lapu-Lapu City Sports Commission, iban ang mga player nga nalambigit sa kagubot. Og walay mo file sa ila nga charge counter charge o sa ka team kung ginsay mo file o physical injuries, ato nang tun-an nga possibilities nga pwede kita sa police mo file og kasong alarm scandal against atong duha ka team. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa 61 anyos nga inahan sa Bohol, midangop sa kapulisan, human matud pa giamong-amungan sa kaugalingon niyang anak. Ano ang detalye sa report ni Femery Dumabok.
Netong Biyernes sa hapon, nagpakitabang ang 61 anyos nga inahan nga taga Kandihay, Bohol. Gibanan siya sa kapitan sa barangay ngadto sa kapulisan. Iyang gireklamo ang iyang 40 anyos nga anak nga matod pa milugos kaniya netong Biyernes sa buntag, September 27. Matod pa hubog ang iyang anak. Alegasyon sa inahan, dili kini unang higayon nga siya giamong-amungan sa iyang anak. 20 anyos ang iyang anak dihang una siyang gilabtan dihang nagpuyo pa sila kaniadto sa Davao Oriental. Human na bilanggo sud sa 16 ka tuig tungod sa kasong murder niadtong September 18 lang kini nakagawas sa prisuhan ug milahos pagpauli sa iyang inahan. Desidido ang inahan mo pasaka og kaso sa kahadlok nga basin laki pang igsoong babae na niini ang ma-rape. Kay ug basyanan na to ang istorya ni nanay, medyo nasakitan man gyud siya sa naitabo niya. Naghilak siya nga nagsaysay diri namo pa. Sa iyang sinitian. Nasikop ang suspitsado sa panimay sa biktima nga giulagway nga hubog pa. Samtang nasikop usabang usa ka 40 anyos nga amahan, human gireklamong milugo sa iyang 12 anyos nga anak sa City of Naga, Cebu. Ang biktima kuyog ang iyang magtutudlo ang nidangop sa kapulisan nitong Biyernes sa hapon. Matod sa biktima, mitapad sa paghigda ang iyang amahan samtang siya natug ug dinhi na siya giamong-amungan. Nadakpan daw sab ang suspitsado. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sunog nga miulbo, alas 10:26 kagabi, miugdaw og 5 ka mga panimay sa sitio Santo Niño, Barangay Basak, Lapu-Lapu City ug midanyos kini og 3 milyones pesos. Gipahibaw ni Senior Fire Officer 1 Walter Telio, OIC sa Intelligence and Investigation Section sa Lapu-Lapu City Fire District nga napaong ang sunog alas 11:01 na sa gabi. Matod ni Telio, mubalik pa sila sa lugar aron masusi ang hinungdan sa sunog. Giisa sa Lapu-Lapu City Fire District sa first alarm ang sunog. Giatiman na usab ang mga kawani sa City Social Welfare and Development Office ang mga biktima sa sunog. Nadawat ni siya alas 10:26. Then napaong siya at alas 11:01. Gabi na. Sa napanglantawan ng daan, gadasok ang mga taga-dakbayan sa Lapu-Lapu nga gustong magparehistro. Samtang andam na ang COMELEC o kapulisan sa filing sa Certificate of Candidacy ug mga adlaw. Ani ang report. Dayag ang pagdagsa sa mga tao nga gustong moapas sa last day sa registration sa usa ka mall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ipahibaw ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa Lapu-Lapu City, nga cut-off nila alas 3 sa hapon aron maproseso. Iyang giangkon nga adunay mga gustong magparehistro nga posibleng maglisod na pag-apas tungod sa kadaghang mga tao. Sagad sa mga problema nga makalangan, mao ang sayop nga entry sa registration form. Cut off tag 3 o'clock but it will be up to 5 lang yun ang biometrics. Samtang gipahibaw usab ni Lamban ug ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police nga nahanay na ang tanan alang sa unang adlaw sa filing sa COC ug mga adlaw Oktubre 1. Sa Lapu-Lapu City COMELEC lang dawaton ang mga COC sa isang at nga mga kandidato. That is the preparation and coordination with our PNP because we must make it sure that peaceful filing of COC. Ang area and venue, perimeter security, as well as ang atong mobile around the perimeter sa City Hall, and as well as random checkpoint considering musod naman ang election period. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka driver sa 14-wheeler truck nga nagkarga og mga kabilya human mubangga sa poste sa National Highway sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Barili. Ang namatay ang 32 anyos nga residente sa Karkar ug driver sa 14-wheeler prime mover truck. Sa pakisusi sa Barili Police Station, nagbiyahe ang truck gikan sa Dakbayan sa Karkar padung sa lungsod sa Dumanhog aron unta i-deliver ang mga kabilya sa usa ka hardware. Dugang sa kapulisan, posible nga samtang nagbiyahe, nawada og control ang driver sa gimanihong truck human giingong nag-malfunction ang brake niini. Usa sa posibleng hinungdan nga nasubrahan ang kabug-at sa karga sa moong truck. Gumikan sa kakusog sa impact, mibangga usab ang truck ngadto sa nakaparadang sakyanan ug sa usa ka motorsiklo. Maayo na lang kay wa kini mga sakay. Nabantayan ang pagpangliki sa usa ka classroom sa Sudtungan Elementary School sa Lapu-Lapu City human sa pagtayog sa linog sa lungsod sa Poro. Ani ang report.
Subay sa hitabo, gipahibaw ni Ande Berame, head sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga gisuspenso ang tanang klase, mapribado man o pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City karong adlaw. Giawhag usab sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tagsa-tagsa ka mga disaster risk officer sa tunghaan sa pagsusi sa ilang mga school buildings. Usa sa gipakita ni Ande Berame, head sa City Disaster, ang hulagway sa usa ka lawak sa Sudtungan Elementary School nga nangliki. Kadawata og feedback from DepEd nga dunay usa ka classroom somewhere Sudtungan Elementary School dunay crack sa ilang bungbong. Ipasusi pa sa City Engineering Office ang tibok estruktura sa tunghaan aron masayran ang kinatibuk ang hulagway niini human mabantayi ang pagpangliki. Apan usa karon sa mitumaw nga kabalaka ni Berame human masubay nga ang linog anaa sa kadagatan sa lungsod sa Poro. Nabalaka siya nga posibleng makamugna og tsunami kung nahitabo pang magnitude 6 ang linog. Fault zone pero suspected kay naa kuno similar incident ya mga early 1900s na nilihok na. Munang if ever karon nilihok siya bag-o, among kayawan is kung labi na offshore magka-generate og tsunami. Sagad maapektuhan niini ang mga isla sa Ulango, ilabi na ang haduol sa mga isla sa Poro sa isla sa Camotes. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagpadayon ang klase sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang gisusi sa school disaster ang mga classroom kung wala bay ng liki nga mga bahin sa classroom. Si Mark Reggie Abella sa report. Naabdan sa GMA RTV Balitang Bisdak ang School Disaster Risk Reduction and Management Office uban sa barangay disaster nga mitagsa-tagsa sa pagsusi sa mga classroom sa Ibabaw Estancia Elementary School. Aduna sila nabantayan nga mga crack kung pagpangliki sa bungbong apan dayag kini nga daang mga liki. Gisusi usab nila ang mga television sets kung nag-andar ba o wala mga daot atud sa pagtayog sa linog. Gipasabot hinuon ni Lawrence Dave Carillo, School Disaster Reduction Manager sa Ibabaw Estancia Elementary School, nga igo lang silang misusi ug mikuha og hulagway sa mga nangliki nga bahin sa mga classroom. Human niini itugyan kini sa Mandawi City Engineering Office nga moy mususi kung wala ba mapektori ang structural integrity sa mga school building. Among buhaton sir is amo ni submit among na-assess karon adto dito sa Schools Division sa Mandawi City sir. Samtang human sa linog, gimanduan usab ni Kapitan Romulo Perez Chavez Jr. ang disaster team sa barangay nga makiglambigit sa mga school administrator aron masusi ang structural integrity sa mga tunghaan. Gusto ang barangay nga masigurong luwas ang mga tinun-an sa tunghaan. Atong gipa-inspect ang atong mga classroom ug wa ba gyud nga damage kay og panalitan do naman gani gyud damage mo declare ta og Y klase. Kauban si Marlon Melgazo, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Labing unang emergency 911 sa Kabisayan, gilusad sa Dakbayan sa Subo nga gigahinan og moabot sa 10 milyones pesos. Gitambungan kini sa mga lokal nga opisyal sa Dakbayan sa Subo ug sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Dumalahon ang emergency 911 sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga abagan sa mga ahensya sa kagamhanan apil na niini ang PNP. Kompleto sa kahimanan ang command center nga makadawat og mga tawag gikan sa mga alarma sa nagkadeng dapit sa Dakbayan. Subay niini mas dali na unya ang pagresponde sa mga panghitabo sa nagkadiyang tabang nga nanginahanglan sa mga rescuers. Cebu City Government, and then of course they will have representatives from the different agencies also of government. Sa pagdasok sa gustong magparehistro sa usa ka mall giangkon sa Comlex sa Mandawi City nga dili na marehistro ang tanan. Si Mark Reggie Abella sa report.
Alas 9:56 ganihang buntag, ika-290 sa priority number si Tricia Marie Salinas uban sa iyang partner nga si Angelito Cabahog nga adunay 291 priority number. Naningkamot silang makaapa sa katapusang adlaw sa registration. Karon naman sa siya nakalugar sa tuka ng kuan. Kanang wala siya kuan ba duty manggod siya. Samtang natinod ang pagpangagpas ni Attorney Ana Flor Gohilde, election officer sa Mandaue City Comelec nga sa miaging Sabado 200 lang ang naparehistro apan karon gadasok na ang mga tawo. Ang uban manggod mo timing pud pag 5 pud mo abot. So we expect na lang para dili malangan at least 4 o'clock na ana sila diri sa Pacific Mall. Humanon sa Mandaue City Comelec ang registration sa mga tawo nga makaabot pa sa ilang cut-off. Kaya ato alang i-estimate, i-manage na to kung kinsay ma-accommodate na to until 5 p.m. Kauban si Marlon Melgazo, Rod Prado, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Nagmalampuson ang Mapua Cardinals nga mapukan ang JRU Heavy Bombers atol sa NCAA Season 100. Kinihuman milabaw og 7 ka puntos ang Mapua Cardinals batok sa JRU Heavy Bombers sa score nga 88-81. Kinina ang ikalimang daog nga naangkon sa Mapua Cardinals. Dako ang natampo sa kadaugan ni Clint Escamis human makahipos og 19 points, 4 rebounds ug 2 assists. Samtang daog ang EAC Generals batok sa kaatbang nga LPU Pirates sa score nga 90-88. Nahimong sikit ang duwa ilabi na sa nahabiling 40 segundos apan sa katapusan nagmadaugon ang EAC Generals. Atol sa duwa giila nga best player si King Gortiza human nakapuntos og 21 points, 5 rebounds, 5 assists ug 1 steal. Christmas is in the air. 86 ka adlaw sa dili pa ang Pasko, himalita na ang mga decorations. Dinhi daplin sa John Paul Avenue sa Dakbayan sa Sugbo og sa Plaridel Street sa Dakbayan sa Mandaue. Makita ang colorful Christmas decors atol sa kagabhion. Kiniusabang makita daplin sa Cebu South Road Properties sa habig sa Barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay. Dinhi nahimutang ang himuanan sa nabantog na nga kapis lantern ug metal lights decoration nga traditional nga dayan-dayan matag Pasko. Ginama kini sa kapis shell nga gikan pa sa Lantern Capital of the Philippines sa Pampanga. Gidala kini sa Talisay City, Cebu sud na sa unom ka tuig ni Kevin Pineda kinsa lubad nga taga San Fernando, Pampanga. Sa Talisay City siya nakapangasawa. Kapis shell kasi, well, first of all, traditional siya, no? Tsaka native ang dating. So kung makikita nyo, yung mga samples natin, hindi siya yung ordinary lang na masisira kaagad dahil ginawa talaga siya sa kapis katulad ng mga bintana nung sinaunang panahon. Kahit tumagal man, magkaroon man ng ilang sakuna o ano, basta hindi lang siya masisira na mababagsak, buhay na buhay pa rin yan. So yung sa mga lights naman, kapag may napundi after ilang years, napapalitan naman namin. Pebrero pa lang matag tuig, sugda na nila sa paghimo ang Christmas decorations. Ug mabisi na sila sugod sa Hunyo hangtod na sa Disyembre. Sa pagtapos na nining Setyembre, kapi na sa 300 ka mga parol ang nahalin. Ang uban, gipangdala sa mga Pilipino nga adto magpasko sa gawas sa nasod. Yung vibe at saka yung feelings na nabibigay nung may lantern ka sa bahay, iba yung dating na nararamdaman mo yung pagka-Pilipino mo nung unang parol. Kasi ang parol naman, pang Pilipino lang siya, hindi siya alam ng mga foreigners. Parang, tsaka pride yan ng Pilipino. Kahit dalin mo sa abroad, tsaka pag meron ka, iba yung dating mo, Pilipino ka. Mapalit ang mga copies parol sa tag 1,300 pesos pataas. Anaw sa mga reindeers o tower copies Christmas decoration. Ilang painumdum hinuon nga ang diwa sa Pasko wala sa kantidad sa mga dekorasyon nga idayan-dayan sa mga panimay. Apan makita og mabatyagan sa pag-inambitay sa mga grasya ning Pasko. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Padayong gisubay sa Bagyong Julian ang kabaybayunan sa extreme northern Luzon, ilabi na sa Batanes. Katapusan kining nabantayan alas 2 ganihang hapon
Sa weather bulletin sa Pag-asa nga nahimutang sa coastal waters sa Sabtang Island sa Batanes. Nagdala kini og kusog nga hangin nga 175 kilometers per hour ug ang unos nga moabot sa 240 kilometers per hour. Mamahimong bisan unsang orasa karong hapon o karong gabi, mahingpit na nga mamahimo na kining usa ka super typhoon. Signal number 4 ang Batanes, signal number 3 sa Babuyan Islands, signal number 2 usab sa mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte ug lakip na sa northern ug central portion sa Ilocos Sur. Sa labing awahing banabana sa Pag-asa, posibleng magpadayon ang pag-irog sa bagyo paingon sa west-northwest sa dili pa kini mogawas ugma. Sa Miyerkules, mamahimong mogawas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility apan musud kini pagbalik ug rumbuho niini ang Taiwan. Sa paglihok niini gipaabot nga Huwebes kini gipaabot nga mogawas sa Philippine Area of Responsibility. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Cebu, Bohol, Samar ug Leyte provinces tungod sa pagpanugdog og kilat. Masinati usab ang kusog nga uwan tungod niini mas maayong magbantay sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. 5.1 magnitude nga linog na sinati sa pipila ka mga lugar sa Sugbo, Bohol ug Leyte pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Talisay DepEd Division mipasusi sa mga school buildings. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa datos sa PHIVOX, nahibawan nga ang epicenter sa linog na himutang sa kadagatan sa sakop sa lungsod sa Poro sa isla sa Camotes. Ang pagtayog sa yuta na sinati usab sa dekadayang dapit sa dakbayan sa Sugbo ug sa kasikbit nga probinsya. Lakip sa nakabatyag sa linog ang probinsya sa Bohol ug ang pipila ka bahin sa Leyte. Matod sa PHIVOX, intensity 4 ang nasinati sa Puro ug sa dakbayan sa Sugbo, lakip na ang Talisay City, pipila ka bahin sa Bohol ug sa Leyte. Tungod niini, nirekomendar ang Talisay City DRMO sa DepEd Division sa pagsusi sa integrity sa mga school buildings sa dakbayan. Na ay cracks nga nakitaan but it's not that damaging and dili siya ina nga kahadlukan na gyud nato, but still we are assessing all of the schools in our division and we are asking them to give us report if there are buildings, offices nga nay mga cracks that are related or that are caused by the damage. Caused by the earthquake yesterday. There was really no need to suspend classes because of the minor lang gud yang shaking, no. Pero we still have to inspect the building. It still has to be validated by the City Engineering Office. Right now they're going to those areas nga gi-report sa DepEd for verification. Mato di Santillana, unom ka mga pampublikong eskwelahan ang ipabaw ganihang buntag nga dunay nakit ang mga gagmay nga liki sa school building. Subay sa impormasyon, daling misusi ang mga sakop sa City Engineering Office ug usa sa ilang gisusi ang Lagtang National High School. Human duha ka classrooms diha sa second floor, nakit ang midako ang karaang hairline cracks. Aduna usab kisami sa hallway sa fourth floor ang niaksyon og kaukab. Tungod diini, nidesisyon ang kadagkuan sa bawang eskwelahan nga suspenso ang face-to-face classes ug sa pagpaygayon sa modular distance learning. Nag-reassess pag-reassess na mo dihan mo kita tong mga cracks na gyud sa beam nga murag ni kang-an na gyud ba. Dili kay hairline lang gyud siya, cracks gipastay sa ground ang mga bata. So after reassessing with the DRR, mga teachers mo to nga naka-design na gyud siya. Together with nangutana po siya sa atong city engineer, mo si buhaton gipapauli mga bata. So mo to naka-design mga around 9 siguro gipapauli mga bata. Naa siya mga cracks pero mo lagi naman gud mga possibilities nga basin plaster or kanang sa structure gud mismo, so i-identify pa nato karon if kanang unsa pa gud. So far dili man daghan sad. Mato sa school guidance nga ugma ibalik ang in-person classes apan dili una ipagamit ang duha ka classroom nga adunay pagpangliki. Oban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Samtang nagpadayon ang mga klase sa Ibabaw Estancia Elementary School, nagpadayon usab ang torneo sa basketball gym nga kabahin sa tunghaan. Giangko ni Cyril Mendez, admin officer sa tunghaan, nga nakahasol ang kasaba sa torneo sa mga tinunan nga mitambong sa klase. Nahitabo kini samtang nagpadayon ang gihimong inspeksyon sa mga milangkob sa School Disaster Risk Reduction and Management. Hinoon gipasabot ni Kapitan Romulo Perez Chavez Jr. sa Barangay Ibabaw Estancia nga gimanage ang gym sa DepEd ug barangay. Gitugot lang ang duwa kay intramurals man sa Mandaue City Science High School. Iyang gipasalig nga walay duwa nga ipahigayon atol sa mga exam ug ubang importanteng kalihukan sa tunghaan.
Ang kanang basket, nagpadana nag-letter ang Mandawi City Science High School kay murag intrams na nila. Unya, kami po, in case mga nadunay mga inguna na, we have to coordinate also to the principal. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 86 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.